Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Let's read diary entry number 1200. I would have liked to hide and rest for a while in solitude. In a word, to be alone. At such moments, no creature is capable of giving me comfort. And even if I had what I wanted to say something about myself, I would have experienced new anguish. Therefore, I have kept silent at such moments and submitted myself in silence to the will of God, and that has given me relief. I demand nothing from creatures and communicate with them only insofar as is necessary. I will not take them into my confidence unless this is for the greater glory of God. My communing is with the angels. Gusto kong magtago at magpahinga saglit sa pag-iisa. Sa madaling salita, upang maging mapag-isa. Sa ganitong mga sandali, walang nilalang ang kaya magbigay ng kaginhawahan sa akin. At kahit na gusto kong sabihin ang tungkol sa aking sarili, nakaranas ako ng bagong dalamhati. Sa makatuwid, ako ay nananatiling tahimik sa gayong mga sandali at isinuko ang aking sarili sa katahimikan, sa kalooban ng Diyos, at iyon ay nagbigay sa akin ng kaginhawahan. Wala akong hinihiling sa mga nilalang at nakikipag-usap lamang sa kanila hanggat kinakailangan. Hindi ko sila dadalhin sa aking pagtitiwala, maliban kung ito ay para sa higit na kaluwalhatian ng Diyos. Ang aking pakikipag-usap ay sa mga anghel lamang. Tuloy-tuloy na naman ang anguish, torment, mga internal sufferings or turbulence ni Faustina. Nakakaramdam siya ng ganun, ilang araw ng ganun. And even when she was still about to leave for ganun pakiramdam niya. Nagtuloy-tuloy iyon kahit nandun na siya. When she was welcomed by the nuns in Rapka, ganun. May bumabagabag sa kanya, mayroong pakiramdam siyang hindi mabuti. At ito ay nagaganap din naman sa atin no, yung parang sa lingwahe natin, parang bad trip tayo, parang gusto natin mapag-isa, may pinagdaraanan. Whatever it is that Faustina was going through, she did not mention, basta meron lang siyang anguish. And she would want to be alone. Gusto lang niya mapag-isa. Ayoko nang kausap, no? Ayoko nang ingay, parang ganun. Nakakalungkot, no? Pag ganun ang ating pinagdaraanan. Hindi ka makalabas ng bahay. Parang depressed ka. Actually, may depression na nga yun, ano? Depression na yung mga ganun pakiramdam kasi ayaw mo na nga makipag-usap eh. At sa bahagi niya, there was total submission to God. Kung anong kalooban niya. Magkanap nawa sa kanya. No? Parang ganun ang sinasabi, Lord, whatever you want from me, may your will be done. At nakakapagbigay yun ng kaunting kaginawahan. Pero kasi nga, pagkatapos ng makakaramdam siya ng kapayapaan, tapos babalik na naman, makakaramdam siya ng lungkot,
Makaramdam mo siya ng anguish, na yun yung term, anguish. Hindi, hindi natin alam kung bakit. But let's just think no, sa ating mga buhay na nagaganap ito. Parang isipin mo hanggang kailan mananatili yung ganong pakiramdam. Of course, she was sick. And that may be one of the reasons why she was sad, why she would like to be alone. But there's more eh. Meron pang iba eh na nakakabagabag sa kanya. Sa atin, kung tayo dumaranas man ng mga ganitong pakiramdam, ito yung panahon na parang nakatamad sumimba, no? Naranasan ko minsan yan. Ayoko sumimba. Parang ganun, magre-rebelde pa ako ng konti. Ayoko sumimba. Pero maisip ko rin, no, mas kailangan ko sumimba sa mga gandang pagkakataon. Doon man lang sa pagsimba, magawa ko kasi yung bang hindi ka naman tamad-tamad pero ayaw mo talagang tumayo. Hindi mo alam kung bakit. Ilang araw ka nasasabi, push, I need a push. No, at kinakailangan pa may mangyari, no, para talagang tumayo ka at iwan kung ano man yung nararamdaman mo, nararanasan. So, siguro nga, dahil sa ilang araw na natin binabasa yung ano, ganito ni Faustina, pakiramdam ni Faustina, nagtatranscend yata no, sa atin. Parang quote-unquote nahahawa tayo. Parang nakakahawa na yata yung ganong pakiramdam. Kasi ako kasi nakakaramdam na rin ng ganon. At kailangan mong ibuhos ang sarili mo sa mga bagay, no, na makakapagbigay sa'yo ng kaabalahan. Just to, just to escape that feeling, from that feeling. Pero yun nga, no, sabihin ko pa rin sa sarili ko, ay naku, kailangan talaga, kahit man lang sa pagsimba, magawa. Tayo, simba, simba. Huwag kalimutan sa simba. So, yun yung nakakapagbigay din naman talaga sa akin ng kapayapaan. Yung nalilimutan mo ko naman yung pakiramdam mo. Mayroong pakiramdam ng peace kapag ikaw ay bumabad dun sa Panginoon. Intay lang, intay ka lang kung anong gusto ng Panginoon. Pero minsan sinisip ko, no, hindi mo pwedeng intayin mo siya. No? You have to do something. You have to move. Sabihin mo sa sarili ko yung ganun kilos. Kasi nakakasayang ng oras. Nasa race ka na nga, no? Hindi mo na nga alam kung kailan matatapos yung araw, yung anong panahon. Tapos titigil ka pa, magpapahinga ka pa. But we need also to rest. Maybe a retreat would be better. Napakahalaga talaga, no? Marunong tayong makipag-commune sa ating Panginoon sapagkat sa mga ganitong pagkakatot, mga ganitong sandali, siya lamang makakapagbigay sa atin ng kalubagan ng kalooban. And if you are going through the same feeling and process like Faustina, yung Panginoon, gusto mo ng kausap, wala kang makausap, talk to the Lord, kausapin mo siya. Bagamat di yan sumasagot, pero sumasagot yan. Pilitin mong marinig kung anong sinasabi niya. Pupuspusin naman tayo yung ating isipan at kaluluwa. Pupuspusin ng Diyos ng biyaya upang malagpasan natin kung ano man ang ganang pakiramdam. But we really have to go through sometimes to this period. Kaya malaga din itong binabasa natin yung diary kasi nga sa pamamagitan ni Faustina nagagabayan tayo sa mga pangyayari sa buhay natin at kung ano ang pwede nating gawin.
And so I pray that you also, if you're also going through the same feeling, may you find peace in the Lord. Go to the Blessed Sacrament. Go to a place na naka-expose yan. May mga ganon, like in certain convents, bukas yan. Yung mga madre, meron silang devotion to the Blessed Sacrament na nagte-take turns sila sa pagtatanod sa Blessed Sacrament. Ando nagdadasal na nanalangin. So you can go there. Check chapels or churches wherein the Blessed Sacrament is exposed, or sa mga simbahan ninyo na baka meron kayong adoration chapel, you go to the adoration chapel kasi nandun. Talagang hindi na umaalis ang Panginoon doon. Naka-expose yun. So you have adoration chapel, you can go there. Spend some time with the Lord. Just be with the Lord. Pakiramdaman mo siya, makipag-usap ka sa Kanya. And after that, uwi. Kung magkaroon ka ng kalubagan, good. Kung balik ka uli sa Kanya, Lord. Bigyan mo ako ng kapayapaan. Gawin mo akong kapakikinabang. And in that way, sa ating pag-iisa at sa pakikipag-usap sa Panginoon, nawa magkaroon tayo ng kapayapaan.